umaga po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa lagi nating ginagawa. Bawat kibot ng ating buhay ay nararanasan natin ito. Kaya very important po na ating makita ayon sa salita ng Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at sabay-sabay po nating basahin itong ating talatang pagbubulay-bulayan. Sabi po sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Basahin din po natin sa Tagalog. Sabi po sa Magandang Balita Biblia ay, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sumandali po tayo manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita, salamat sa araw na to, sa patuloy na biyaya, paggabay, pagkilos, at patuloy na pagtuturo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Lord, na ihanda mo po yung aming puso't isipan sa iyong mga salita. At dalangin namin, Lord, na ito ay tumimo sa aming puso, sa kaibuturan ng aming puso upang aming mapagbulay-bulayan at maisapamuhay. Sa iyo po lahat ng pasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon, ano po ba itong tinatawag na thought na to? Alam niyo po ba mga kapatid, sa isang araw, ayon sa mga eksperto sa utak, iniskan po nila yung ating mga utak, yung mga tao iniskan. At nakita po nila na sa loob ng isang araw, nakakapag-isip pala tayo ng around 6,000. Na ito yung mga distinct thoughts, talagang yung mga distinct, napakadami. At the same study, ang sabi po dyan, ng National Science Foundation, approximately 80% of those thoughts are negative. So imagine niyo po, sa 6,000 na pumasok sa ating isipan, halos 4,800 doon ay negatibo. Imagine niyo yung laki ng difference, ano? Ngayon, saan ang gagaling itong mga negative thoughts na to? Ano yung mga typical para po aware tayo and alert tayo? Ito po yung mga typical na negative thoughts. About ourselves, sinasabi natin, I'm not good enough, di ba? Sinasabi din natin na I always mess things up, I don't deserve to be happy. May mga ganyan po ako naririnig eh. And minsan, sinasabi to the point na I'm a failure. Ito naman yung about others, iniisip ng tao na no one cares about me, everyone is judging me, and people are only nice to me out of pity. Meron din namang ganitong konsepto na about the future. Things will never get better. Ayan. Or, what's the point in trying? Or, I'll never succeed no matter what I do. At meron din namang tinatawag na catastrophic thinking. Ganito naman yung scenario. If I make a mistake, everything will fall apart. May mga ganyan pong tao kung mag-isip. And something bad is going to happen. I can feel it. Parang commercial ng shampoo yun ah. If I don't get this right, it will be a disaster. And finally, merong mga tao nag-overgeneralize kung mag-isip. Ganito naman yan. Lagi nilang sinasabi, I always fail. Or nothing ever works out for me. And finally, sinasabi nila na everyone else has it figured out except me. Ito yung mga typical na negative sa isip natin. At mga kapatid, yung ating kalaban, ganito siya mandaya. Ito yung ating brain, papasukan niya yan. Ginawan ko po ng acronym para mas madaling maisip. Una, papasukan niya ng bad news. Pag nanood ka ng TV, ang makikita mo doon, patayan, hold-upan,
Massacre, dayaan, sunog, lindol, bagyo. Puro ganun, puro bad news yung pumapasok sa isip. Pag magbasa ka ng dyaryo, the same. Ang headline kung ano yung mga negatibo. Kaya, puro bad news talaga yung pinoprogram sa isip ng tao. Kaya may nagsuggest dati, sabi niya, why not ang ipalabas sa TV yung mga positive? Yun daw ang ipalabas. So nag-try sila na minsan nagpalabas ng positive. Pero ang bad news walang nanonood. Kaya bad news pa rin na inabot. Kaya typically, parang yung brain ng tao, sabi ng mga eksperto, naka-default. Dun sa ang hinahanap is bad or yung mga negative. Meron din naman tayong kaisipan ng mga remorse or regret. Ito, typically, pag halimbawa may mahal ka sa buhay na pumanaw na, lagi kang may remorse. Sana kung nabubuhay pa si nanay, ginawa ko na lahat ng pwede kong gawin. O si tatay, o si kuya. Yan yung mga remorse na ginagamit ng kaaway para hindi tayo maka-move on. Para hindi natin makita yung plano ng Panginoon sa atin, ginagamit niya yung mga kahinaan natin na to. At isa yan, yung mga remorse. Meron din namang negative thing sa isip na regrets. Minsan may tinulungan kang tao, di ba? Tapos yung tinulungan mo ng tao na yun, nung umangat, nakalimutan ka na, lumaki ulo, parang may regret ka ngayon. Bakit ko ba tinulungan pa to? Di ba? Yung mga tao naman na nare-regret sila, bakit ba ako nakapag-asawa? Ayokong tumingin sa asawa ko, baka... Meron din namang algorithm. Ito ginagamit ng kaaway. Ang algorithm, dahil high-tech na ngayon, sa cellphone nyo po, minsan, hindi nyo akalain, tumitingin ka lang ng mga nasa feedback, i-feed sa'yo ng computer yon. Kaya minsan, na-curious lang po ako, nagbabrowse ako sa Facebook, tinitignan ko lang, hindi ko pa nga clinic eh, tinitignan ko lang yung road rage dito sa Antipolo. Di ba? Ngayon, parang out of nowhere, yung daliri ko parang nawala ng pwersa. Na-click ko ngayon, na-curious ako kung ano yung nangyari. Tapos, napanood ko nga yung scenario, would you believe mga kapatid, doon sa maghapon na yun, finid sa akin ng Facebook lahat ng road rage na nangyari. Kaya nakita ko yung road rage sa Valenzuela, road rage sa Quezon City, road rage even sa Amerika at sa ibang bansa. Yung mga road rage, ifinid lahat sa akin para mapanood. So, ibig sabihin, pag hindi natin kinontrol yung ating mga binuview, gagamitin niya ng kaaway para ma-occupy yung ating isip. And technology and algorithm, matindi. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-click ng mga negatibong bagay sa internet. Meron din naman itong indoctrination, kanina na-mention, ano? Ito indoctrination, mga kapatid, sa panahon ngayon, sobrang daming ganyan. Meron ka maririnig, hindi totoo yung impyerno. Di ba sabi, God is love? Saan ka naman nakakita ng love siya, tapos hahayaan niya na habang buhay na sinusunog ka doon, pinaparusahan ka. Kaya hindi totoo yan. Minsan naman maririnig mo, pag save ka na, always save ka na, kahit gumawa ka pa ng kasamaan. Kasi nothing can separate you from the love of Christ. Yan yung ibibigay sa doktrina. Ngayon, ang lagi nating panghahawakan, kung ano yung naka-align sa sinasabi ng Bible, doon tayo maniniwala. Hindi doon sa sabi-sabi, kung ano nung doktrinang lumalabas. And lastly dyan, sa letter N, itong mga negative thoughts. Napakadaming negative thoughts. Sa mga may sasakyan, nagdadrive ka, nakatabi ka lang sa cement, yung mga truck na malalaki, di ba? Minsan napapaisip ko, paano kung madaganan ako nito? Minsan, namagalang yung tagyawat mo. Hala, baka tumor na to ah. Yung pumapasok, puro negative. Kaya kailangan talaga makontrol. At paano natin ito kukontrolin? Meron din mga prinsipyo na tayong susundin. Ngayon, dito, sa tala na to, makikita natin yung mga nasa Bible mismo. Basahin natin. Dito sa Judges 6:12-14, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sabi sa 13, "Pardon me, my Lord," Gideon replied. "But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now, the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." And the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Papansinin nyo ito ha.
angel of the Lord na nangungusap. So, pinadala ng Panginoon. At sinabi sa kanya, you are a mighty warrior. Mighty warrior. Pero itong tao na to, si Gideon, andun pa rin sa kanya yung natural na tendency niya na maging negative. Kaya ang mga pinagsasabi niya, puro mga negative pa din. And natural tendency ng tao yan, at meron pa tayong isang tala, dito naman sa mga bilang. Dito. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan. Ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya mula sa ilang ng paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. So ang scenario dito, yung promised land, gusto ni Moses na manmanan nila para makita, para makapag-report sila anong meron doon. Pagdating sa 27, ang sabi nila, ito na yung report ng 12 spies. Pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. And lastly, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasisiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Sa nakita namin doon, ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Ito yung nakakatuwa, mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. So kung makikita nyo rito, yung kaisipan ng mga espiya, yung 10 espiya ang nakita, mga higante, mahirap kalaban. Pero si Joshua at si Caleb, same thing nang nakita. Mga higante, mahirap magmintis, kaya sugurin na natin sila. Kaya nandun pa rin sa mindset kung paano may pa-process. Naalala ko, sa Romans 12:2, ang sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Naalala ko pa mga kapatid, nung una pa lang akong umaattend sa church, way back 1995, umaattend lang po ako dito sa church dahil takot po ako sa nanay ko. Yan, sino ko yun, takot kami sa nanay namin kasi dominant yun . Pag sinabi nun, talagang susunod ka. Alam niyo po, nakaka-attend ako ng church, umaattend ako ng Bible study ni Pastor Papa, pero parang wala pong direksyon yung buhay ko. At aaminin ko po sa inyo, pag kinikwento ko to sa iba, nagugulat sila. Sabi ko, alam niyo ba, graduating na ako ng high school, pero clueless ako, ano ba yung college? Ano ba yung dapat gawin dyan? Ano yung gagawin? Papasok ko sa school, ano yung gagawin? Ibig sabihin, totally wala po akong pangarap. Hindi ko alam kung anong mangyayari, kung anong gagawin sa college. So, ganun yung naging background ko, ganun katindi. Kasi kung titignan ninyo, ako po, pinanganak ng mga magulang ko, 43 na yung tatay ko, 40 na yung nanay ko, menopausal na. Ang tatay ko po, grade 6 lang ang inabot. Grade 6 lang. At ang nanay ko po ay no read, no write. Kahit grade 1, hindi nakatungtong sa eskwelahan. No read, no write, illiterate. So, yun yung background na humubog sa aking kaisipan. Kumbaga, wala kang model na paghuhugutan ng excellence or whatsoever. And kami, magkakapatid, lumaki kami sa squatter, hirap na hirap sa buhay. Kaya, etong ano na to, talagang nakadestin na ako to conform to patterns of this world. Ang mindset ko noon, ganito na lang kami, lalaki kaming ganito, mahirap, squatter, bahala na kung ano mangyayari. Pero ang good news, dahil nga nadala ko ni nanay dito sa church, naka-attend ako kay Pastor Papa, doon ko na-realize, every Bible study, una kong realization, si Pastor Papa, hindi rin smooth yung kanyang pinagdaanan. Tinaguyod siya ng kanyang ina, single parenting. At the same time, mahirap din sila.
And nag-janitor pa siya sa eskwelahan para lang makapag-aral. Nung nakita ko yung mga example ni Pastor na yun, nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi hindi pala ako nag-iisa. Meron din palang ganitong senaryo na dumaan sa ganong kahirapan. Tapos, dun sa kanyang mga Bible study, lagi kong naririnig sa kanya yung pag anak ka ng Panginoon, tinawag ka para manguna, hindi para maging buntot o tagasunod. So from there, nataniman yung isip ko ng, pwede pala akong maging leader, pwede pala may potential na may maabot. Yan. Kaya nung 2010, tanda ko, naikwento ko kay Pastor Papa, Pastor, merong competition sa Europe, sa World Memory Championship. Plano ko pong sumali sana doon, kaya lang, wala nga ako akong passport eh. That year, 2010 na, wala pa akong passport totally. And never pa akong nakalipad sa eroplano kahit man lang sa Cebu o local. Kaya nung pagdating nung August, nung nakalipad ako sa London, unang lipad ko po London eh. London agad Dati loan dito, London eh. Ngayon, London yung niliparan. So kasi, ang na-acquire ko po na philosophy ni Pastor Papa, itong katagang to. Kung matagal na po kayo sa church, alam niyo itong katagang ito ni Pastor Papa. Bahala ang Panginoon. Naalala niyo po? Laging sinasabi ni Pastor Papa yan, bahala ang Panginoon. Kaya nung sinabi niya rin na ako, nung nag-apply dati sa US, wala akong experience, wala akong kayamanang ipapakita, pero bahala ang Panginoon. Kaya binigyan siya ng multiple entry sa US, whatsoever. Kaya yung kaisipan na yun, na bahala ang Panginoon, tumanim sa isip ko yun, naging philosophy. Dumating po yan, nasubukan yan noong 2014. 2014, tumalon. Pupunta po kami ng Hong Kong. Araw po ng Biyernes to, nangyari. Kinabukasan, pupunta kami ng Hong Kong, lalaban kami sa International Memory Championship. Nung nakapila na po kami dun sa ticketing ng Cebu Pac, nakapila na kami Yung pong aking passport, napiglas. Alam niyo, pinapiglas, natanggal sa kinadidikitan. Ngayon, nung pagkatanggal niya, pagdating namin doon sa ticketing, sabi nung officer, Sir, I'm sorry, hindi po kayo makakalipad. Kasi po, hindi po pwede yan. So, anong gagawin? Makipag-usap po kayo sa officer dito para kung anong gagawin. So, sa makatuwid, umalis kami sa pila, pumunta muna kami sa 7-Eleven sa airport. Pagdating doon, nag-iisip ako ng paraan. Alam niyo po, yung dalawa kong kasama, out of good intention, bumili po ng mighty band doon sa 7-Eleven, idinikit po yung aking passport. Dinikit. Maganda yung intensyon. Napiglas, idikit natin para kumabit. Eto na. May tinawagan po akong tao, sabi ko doon sa tao, Sir, may problema ko yung passport ko, napiglas hindi ako makakalipad daw. Baka meron kayong makakatulong. So, ang ginawa ng tao na to, may tinawagan, tapos yung official na yun, hinanap nga ako, kinausap ko. Eto na. Pagkakausap ko, sabi niya, ano problema? Ma'am, napiglas po itong passport Pero sabi niya, okay naman Hindi po ma'am, kasi dinikit lang yan ng mighty band Naku, yun ang problema. Sabi ng official, yun ang problema. Kasi kung di nyo pinakialaman yan, pwede kong tawagan yung Hong Kong, yung immigration doon na witness ko na napiglas yan dito, honest to goodness. So, tatanggapin ka doon. Pero dahil dinikit nyo yan, that's tampering. Maliban na ipapadeport ka rito pabalik ng Pilipinas, meron ka pang damage dyan na 50,000 na babayaran dahil doon sa ginawa nyo na yan. So, lumaki yung problema. Di ba? Ngayon, ganito na lang. To make the story short, sabi ko, Ma'am, ano po dapat gawin? Sabi niya, wala nang ibang paraan kundi pumunta ka sa DFA and secure a new passport. Pero, ang normal processing ng passport is 7 days. At sabi niya, kung anak ka ng presidente, 3 days, makukuha mo yan. So, para bang sinabing wala ka ng pag-asa, Friday ngayon, Saturday yung laban, di ba? Na-imagine niyo po yung scenario? Pero dahil dun sa kaisipan na-acquire ko kay Pastor na bahala ang Panginoon. Kahit hopeless yung scenario, pumunta pa rin ako sa DFA. Pagdating ko po sa DFA, kinausap ko yung mga official doon, sabi, Sir, ang laki ng problema nyo. Ang laki ng problema na yan. So, anong gagawin? Dapat yan, Sir, i-elevate doon sa office ng secretary ng DFA. Sabi ko, nothing to lose. Pumunta po ako doon sa opisina ng secretary ng DFA. Alam niyo po mga kapatid, ito yung isa sa milagrong nangyari.
Pagpasok ko doon sa opisina ng DFA, yung secretary niya, sabi, di ba ikaw yung pumunta nung 2010 sa Guangzhou, China, yung nag-courtesy call doon sa ambassador? Sabi niya gano'n. Ay ko, opo ma'am. Ako yung secretary ng ambassador doon sa Guangzhou na-meet kita So imagine yung pinagtagpo yung scenario na of all people, di ba? Siya yung na-meet ko nung way back 2010 sa China. Siya na pala yung secretary ngayon ng big boss sa DFA. So dahil dun sa scenario na yun, makikita mo yung divine intervention ng Panginoon kumilos. And then sabi niya, hinahabol ko yung oras, mag-aalas 5 na noon ng hapon, magsasarado na yung opisina. Sabi niya, antay mo lang ako. Pumasok, kinausap yung boss niya. After ilang minutes, lumabas, sabi niya, Robert, magpa 5 p.m. na ngayon, mamayang 8 p.m., antayin mo lang. Itinawag na ni boss, ipiniprint na yung passport mo sa Central Bank at pagdating ng 8 p.m., i-release. Imagine niyo mga kapatid, yung anak ng presidente, 3 days bago mabigyan. Tayo 3 hours, nabigyan. Kasi anak tayo ng Diyos, hindi lang tayo ng anak ng presidente. Di ba? Praise God. Ngayon, dahil dun sa scenario na yun, nag-antay ako dun sa baba. Sarado na yung opisina nagsarado na Habang nag-aantay ako dun, lumilipas ang oras, yung mga guard, tingin sa akin. Tingin. Tapos, nung dumating na po yung magre-release nung passport, dumating na. Eto na. Binigay sa akin yung bagong passport. Andun. Pagkabot sa akin, nung paalis na ako, sabi ng mga guard, Sir, mahigit 10 taon na po kaming gwardiya rito. Ngayon lang po kami nakaranas na pinag-antay kasi meron daw passport na i-deliver. Sino po ba kayo? Yung sabi ng mga gwardiya ron, sino po ba kayo? Sabi ko rin sa gwardiya, ako po ay pangkaraniwang mamamayan lang na merong di pangkaraniwang paniniwala na God will make a way. Diba? Yun yung talagang makitang-kita mo, God will make a way. So, to make the story short, hahabol ako sa airport. Pagdating ng madaling araw, nakapila uli ako, mga alas 3 na madaling araw, nakapila uli ako dun sa ticketing. Pagpila ko po, na-tiyempo, dun uli ako nakapila dun sa kausap ko nung gabi. Sabi niya, Sir, di po ba kayo yung napunit yung passport? Ay ko, lakas ng memorya mo, naalala mo yun Sir, ano to? O, legit yan. Hindi yan recto, legit yan. So, nung pagtingin niya, legit, talagang yung mukha niya, hindi maipinta, talagang in disbelief. Imposible to sa loob-loob niya. Pero mga kapatid, sa tao, imposible. Sa Panginoon, lahat posible. Diba? Sino mag-aakala ng senaryo na yun? Nagkaroon ka ng chance. Napaka-imposible na. So, lumipad ako, alas 6 ng umaga, dire-diretso, pagdating ko ng Hong Kong, diretso ako dun sa venue, kasi dun yung competition ng mangyayari, dala ko pa yung bagahe ko. Malayo pa po ako, nakita ko ng mga teammates ko. Sabi nila, Sir, hopeless na akala namin di ka na makakasunod. Kaya nung nakikita ka namin sa malayo, akala namin isa kang aparisyon. Pero nakikita nyo mga kapatid, yung kapangyarihan ng Panginoon pag kumilos, yung seemingly impossible nangyayari. Kaya ang sabi, do not conform. Pag nag-conform ka sa pattern of this world, hopeless na yon, yung scenario na yon, hopeless na. Pero still, by faith, dun sa prinsipyo na na-acquire natin na bahala ang Panginoon, nakita, kumilos ang Panginoon. So, yun yung prinsipyo doon. Ngayon, eto ngayon yung mga prinsipyo na susundin natin. Yung kanina, brain din, pero negative. Ito naman, brain din, pero positive. Ang unang prinsipyo is Bible reading. Ayan. Sa Bible reading, yan ay a powerful way to counter negative thoughts during offering spiritual guidance. So instead na tayo ay mag-dwell sa mga bad news, pumunta tayo sa Bible reading. Anong pakinabang niyan? Number 1, it realigns. It realigns the mind. Regularly reading the Bible reshapes how we think, gradually aligning our thoughts with God's perspective. So, ayan yung unang pakinabang ng Bible reading. Number 2, para kang angkla. Yan, matibay na angkla. Anchoring in God's promises. Do not fear, for I am with you. Isaiah 41:10. So during anxiety, fear, or doubt, promises like this serve
as steady anchor. Siya yung matibay mong angkla para hindi ka matibag, hindi ka anurin. And number 3, siya yung magsisilbing spiritual armor against negativity. The sword of the Spirit, Ephesians 6, sabi, when facing intrusive or harmful thoughts, speaking or meditating on Scripture becomes a spiritual defense. So, yun yung una. Number 2, na prinsipyo is repel and replace. Hindi enough na labanan natin. Kailangan natin is palitan. Still, ito laging ina-example ni Pastor Papa dati, tandang-tanda ko pa, sabi niya, pag ang tangke ng tubig, marumi ang laman, pag binuksan mo yan, ang lalabas dyan marumi. Ang tamang gawin dyan, para luminis yung lalabas, kailangan salinan mo ng malinis na tubig, at habang pinupush ng malinis na tubig yung madumi, later on, naubos yung madumi, malinis na yung lalabas. Yun yung prinsipyo ng tangke. The same thing with our mind, kung merong mang 4,800 na negative thoughts na pumapasok sa ating isip, papalitan natin yung salita ng Panginoon para malinis at ang lalabas sa ating kaisipan yung Bible-based na katotohanan. So ano yung mga lies na ginagawa ng kaaway? Number 1, sabi ng kaaway, you're not smart enough. Pero ang sabi ng Panginoon, I will give you wisdom. Sumirit pa siya. You are afraid. Sabi ng Bible, I have not given you fear. It's impossible. With God, all things are possible. I am weak. Dinepensa mo, I am weak. Sabi ng Panginoon, you can do all things through Christ. But I am poor. I will supply all your needs. Pero Brother Obed, totoo naman na, I am weak and I am poor. Sabi ng Bible, kakakanta lang natin kanina, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Hindi po kami nag-uusap, pero nagulat ako yung line-up kanina. Iyan yung mensahe. Kasi nga, iyan yung kalooban ng Panginoon. Huwag nating mag-i-declare yung kahinaan. Kung hindi, declare natin yung mga katotohanan ng Biblia. And number 3, yung A, affirmations. Dito, meron tayong interactive. Pag pre-project ko po, gusto ko pong basahin nyo. Parang declaration. Kaya, ito po yung mga powerful affirmations na i-declare natin. Pakibasa po yung una. Alright, I am a child of God. Pangalawa, I am chosen. Next one, pakibasa, pakilakas. Yeah, with matching emotion. Number 4, yan. Number 5, light of the world. And number 6, okay, next, I am set apart. Next, I am a new creation. Next, I am God's temple. And number 10, I am not alone. Noong 2014 po, pinadala ako sa Tacloban. Kakatapos lang yung Yolanda. Yung napag-check-inan kong hotel, parang haunted house. At sabi nung waiter doon, sir, marami hong namatay dyan sa hotel na yan eh. Isipin mo ba naman yun, di ba, sabihan? Pagpasok ko puro sa kwarto, ang dilim, yung ilaw niya medyo dim, tapos yung mga furnitures niya, kulay brown na dark. Yung kurtina niya talagang napaka old fashion. Eh ako lang po mag-isa. Kaya nung nandun ako sa loob, sabi ko, paano gagawin ko? Matutulog ako rito magdamag, ganito. Eh naisip ko itong verse na to. Kaya lang, iba yung dating eh. Nung nandun ako sa loob, sabi ko, I am not alone. I am not alone. So parang iba yung pumapasok na I am not alone, na may iba dyan. Pero ang katotohanan, God will not leave us nor forsake us. You are not alone. Ang next principle po is, humugot po tayo ng inspiration sa Bible. Napakadaming mga story dyan, like, favorite namin ni Matthew, yung Joseph the Dreamer, diba? Yung mga story of Moses. Ngayon dito, meron ako share sa inyo na isang pangyayari dito sa buhay ng tao na to.
ang pangalan po niya is si John Mitchell. Si John Mitchell ay pinanganak noong 1943, American businessman, and former member ng United States Marine Corps. Ganyan po, successful yung buhay niya. Hanggang, na po siya. Noong 1971, habang nagmumotor po siya, nag-crash yung kanyang motor, bumangga sa tanker. At halos 65% ng kanyang katawan nasunog. At kung titignan nyo yung mga daliri niya, halos naupod lahat. Sabihin nyo, di ba minsan mabanlian ka lang ng tubig para isumpa mo na yung lahat ng kasambahay mo? Pero ito iba, nasunog, halos 65%. At yung ibang picture niya sa internet, talagang sunog na sunog. Yung balat, yung bibig niya halos dumikit. So, ganyan po katindi yung inabot nitong tao na to. At hindi lang po yan, may bonus pa. Pagdating ng 1975, a layer of ice on his plane wings caused a crash that severed his spinal cord and left him paraplegic. Nabalda po siya, baldado, nabalda. So sabi ko, grabe naman tong senaryo na to. Nasunog ka na, 65% ng katawan mo, nawalan ka ng daliri, na-disform yung body mo, plane crash, na nabalda ka. Nabalda siya. So sa ibang tao, most likely, isusumpanan niya ng buhay, right? Pero itong tao na to, nagpatuloy lang. At pagdating nung 1977, nahalal pa po siyang mayor dyan sa Colorado. And nung 90s, naging national figure. Nagtotalk sa iba't ibang istasyon ng TV at nakakasama niya mag-talk yung mga Olympian, mga presidente, mga kilalang tao. Nakakasama niya sa platform. Yan po si W. Mitchell. Meron siyang option. Meron siyang choice. Pwede siyang maging whiner. Itong whiner, yung reklamador, yung bulong ng bulong, nagdadabog. Ayan, yung whiner. Pero siya maging whiner dun sa sinapit niya, pero mas pinili niya maging winner. Pwede siya magkaroon ng victim mentality. Kaawa-awa, kalunos-lunos yung inabot niya. Pero mas pinili niya maging victor. And pwede siya maging warrior. Paano na yung future? Paano na yung family ko? Paano na ako? Pero mas pinili niyang maging warrior. Ang isang mensahe niya na natutuwa ako, sabi niya, bago nangyari sa kanya yung aksidente na to, meron daw siyang 10,000 bagay na kayang gawin. Pero nung na-aksidente siya, paraplegic siya, baldado, sabi niya, yung 9,000 dun sa kaya kong gawin, hindi ko na kayang gawin. At 1,000 bagay na lang yung kaya kong gawin. Pero mas nakapokus ako dun sa 1,000 natira kaysa rin sa 9,000 nawala. Mas dun siya nakafocus. It's because it's not what happens to you. It's what you do about it. Pwedeng yung breakdown mo maging breakthrough according sa paano mo ini-interpret yung nangyari sa buhay mo. And finally, dito tayo sa number 5 na prinsipyo is neural rewiring. Hindi pa pwede na hayaan lang natin na yung mga negative thoughts is umikot ng umikot sa ating kaisipan. Kailangan natin siyang i-rewire. Sa neural rewiring, ang sabi dyan, through faith-based truths is a powerful way to align your mind with God's Word while also actively changing negative thought patterns. So sa neural rewiring, ang first principle dyan is identify the lie you're believing. Mga kapatid, marami tayong mga pinaniniwalaan sa buhay na pag hindi natin na-inspect, ito pala ay kasinungalingan. I will give you an example. Meron akong nabasa, isang kilalang tao sa Amerika, financial expert na si Harv Eker. Sabi po niya, nung siya ay bata pa, yung tatay niya, lasinggero, mabisyo, mabarkada. So, napapabayaan yung pamilya niya dahil ganun yung tatay niya. Ngayon, sa kagustuhan niya maiba yung buhay niya, ginawa niya, nagsusumikap siya kahit bata pa siya,
at nag-iipon siya doon sa kanya alkansya. Paunti-unti, nag-iipon siya. Tinatago niya doon sa kwarto niya para makaipon. Hanggang isang gabi, natutulog siya, madilim, nakita niyo yung tatay niya, pumupunta doon sa kanyang pinagtataguan ng alkansya. At kitang-kita ng dalawang mata niya, kinuha ng tatay niya yung alkansya niya at dahan-dahang umalis. Kaya magmula nun, lalo niya isinumpahin tatay niya, ano ba namang klaseng tatay ito? Pinabayaan na kami, mabisyo na, ganito pa, pati yung pinag-iipunan ko, kinuha pa. Kaya ang ginawa niya, naglayas, nagrebelde, umalis, nagpalaboy-laboy, hanggang sa isang araw, yung tatay niya, malapit na mamatay. So bumalik siya ng bahay para tignan, sabi niya sa tatay niya, "Tay, meron akong hinanakit sa'yo. Marami ka ng bisyo, pero hindi ko maalis sa isip ko, yung pinag-iipunan ko, kinuha mo pa para lang ipambisyo." Doon siya nagulat, doon sa sinabi ng tatay niya. Sabi niya, "Anak, yan bang naiisip mo? Totoo, na nung gabi na yun, kinuha ko yung alkansya mo, pero hindi para ipambisyo, kundi para ipakita doon sa mga kaibigan ko, sa mga kainuman ko, na yung anak ko nagsusumikap at nag-iipon. At pagkatapos nun, ibinalik ko din yung alkansya na yun." So imagine niyo yung tao na to, habang buhay na iniisip yung maling sitwasyon na naglinger sa brain niya, na hindi naman pala totoo. Kaya ang point, minsan, may mga paniniwala tayo na pag hindi natin na-check, pwedeng yun yung pumipigil sa atin para mas maging sa buhay. Kaya, number 1 dyan is, inspect natin ano ba yung lies na mga pinaniniwala natin. And then, number 2, find the truth in Scripture. Meron po ba sa inyo na kagaya nung bisyo ko nung bata? Kasi nung bata po ako, meron ako nung mga Gideon Bible na nakalagay doon kasi, in times of worry, ito yung verse, in times of problem, in times of insecurities, yung mga ganon, di ba? So pagka meron kang particular na-experience, hahanapin mo doon, tapos babasahin mo, then magkakaroon ka ng relief, di ba? So yun, ganun din yung prinsipyo na to, find the truth in Scripture. So kung ano man yung nagpapabigat o dumadaya sa kaisipan natin, hanapin natin sa Biblia kung ano yung tugon doon. And number 3, meditate, declare, and repeat. Ganyan po yung process ng rewiring. Kailangan iniisip mo lagi, dinideclare mo ng iyong bibig, at inuulit mo. Ginagawa mong habit. Kaya kung papansinin nyo, dyan sa number 4, you pray the Scripture. Not only sinasabi mo, kundi ita-turn mo yung God's truth into personal power. Kasi pag kinonvert mo, pag sinabi ng Bible, you're a child of God, at nag-pray ka, "Panginoon, salamat dahil tinuring mo ako na iyong anak," nagkakaroon ka ng power. Kasi ang tatay mo, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Di ba? "I can do all things through Christ." Pag ginawa mong prayer yon, nagkakaroon ka ng assurance. Kaya pray the Scripture. And number 5, eto nga, para maging rewiring sa brain, build a daily routine. Use a simple format like 3R. Ayan. Ito yung recognize the lie, and then once na na-recognize mo yung lie, replace with the Scripture, and number 3, repeat God's truth daily. Kaya dito, mapapansin natin, kaya pala sinabi sa Joshua 1:8, sabi, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night." Ayan. Meditate on it day and night yan. "That you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous. Then you will have good success." Mga kapatid, the battle is taking place in our mind. Either andito yan sa kaliwa, kaaway, bibigyan ka ng bad news, bibigyan ka ng sangkatutak na remorse and regrets, gagamitin niya yung technology para dayain ka, para mahook ka dun sa mga negative na mga laman, bibigyan ka ng mga indoctrination na naririnig, and mga negative thoughts. Or, may option ka rin na palitan mo. Instead na bad news, why not read the Bible? Instead na remorse and regrets, why not just repel and replace?
why instead na mga algorithm yung nakikita natin, why not dwell on the affirmations? Yung mga indoctrination, palitan natin ng mga inspirational na mga nasa Bible. And finally, instead the negative thoughts, i-rewire natin, neural rewiring. At ang pinaka-powerful na isang paraan is this: practice gratitude. Sabi dyan, gratitude moves the mind away from what is missing. So hindi tayo magdwell dun sa what is missing, what is broken, or what is painful. Instead, toward what is present and life-giving. Meron po akong binasa dun sa Chicken Soup for the Christian Soul. Merong isang account doon na isang tao. Itong tao na to, mula pagkabata, ang pangarap na niya is maging minister. Magpahayag ng mga salita ng Diyos at gusto niya mag-minister sa mga mahihirap na lugar. Kaya ang target niya, Africa. Yun yung kanyang ultimate dream. At itong tao na to, nag-aaral siya ng Bible school, nakagraduate siya, at handa na siya na mag-minister upang sundin yung kanyang pangarap. At itong tao na to, dun sa araw na nandun na siya sa airport para pumunta sa Africa at maging ministeryo ng Panginoon, something happened. Nagkaroon ng pagsabog dun sa lugar na kinaroroonan niya, siya yung immediate casualty. Immediately, putol po ang kanyang kamay at paa sa lakas ng pagsabog. At nung gumaling siya sa ospital, tinatanong siya ng mga tao, anong masasabi mo? Itong tao po na to, nag-practice pa rin ng gratitude. Sabi niya, una, nagpapasalamat ako kasi buhay pa ako. Yun yung una niyang pasalamat. And pangalawa, pinagpapasalamat ko, kahit nawala yung aking kamay at paa na putol, nandito pa rin yung aking bibig na siyang kailangan para magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya dahil dyan, walang makakapigil sa akin para mag-share. Ngayon, ang tanong ko po mga kapatid, today, I am grateful for what? What are you grateful for? Sa kabila ng mga pagsubok, hilahil, mga sitwasyon sa buhay, still, meron tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sa mga sumandaling ito, isipin po natin yon at pagpasalamat natin sa Kanya. Because God is good all the time. All the time. And to close this one, gusto kong sabay-sabay po nating basahin uli itong Philippians para maikintal. Yan sa mga Bulacan maikintal sa ating isipan. Sabay-sabay po natin basahin uli yung Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ayan, mga kapatid. Nandito ang labanan sa isip at pakakatandaan natin, hindi tayo magkakaroon ng positibong buhay kung meron tayong negatibong pananaw. Kaya mag-dwell tayo sa mga kaisipan na to. And, ayan, your life will follow your thoughts. Kaya very important na let us dwell on that Philippians 4:8. Sa dami ng changes na nangyayari sa mundo, hiramin ko yung salita ni Brother June, horrendous and tumultuous ang nangyayaring kaguluhan. Kaya kailangan matibay tayo sa paninindigan. Alam natin kung ano yung dapat nating isipin, yung mga makalangit na kaisipan. With that, praise the Lord. All glory to God. God bless everyone.